Sa video na ito ay ipagpapatuloy natin ang buod sa anime na Bungo Stray Dogs. Kung hindi mo pa napapanood ang unang bahagi nito ay mas mabuti kung mapanood mo muna ito para masundan mo ang ating kwento. Ipinakita dito ang mga panahong miyembro pa ng Port Mafia si Dazai. Isa siya sa executive ng Port Mafia at malapit din siya sa dalawa pang miyembro ng organisasyon na sila Oda at Ango. Nasa mababang ranggo ng organisasyon lang si Oda habang si Ango naman ay isa sa intelligence officer ng Port Mafia. Isang araw ay ipinatawag si Oda ni Ogay sa opisina nito at naatasan siya na hanapin ang nawawala nilang miyembro at ito pala ay si Ango. Binigyan ni Ogay si Oda ng Silver Oracle para pwede din niyang mahinga ng tulong kahit ang mga executives ng Port Mafia. Pinuntahan ni Oda ang tinutuluyan ni Ango at nagbabaka sakali na baka may makita siya dito na makakatulong sa misyon niya. Nang mapansin niya ang ventilation shaft ay binuksan niya ito at may nakapa siyang safe box. Gamit ang kapangyarihan niyang flawless ay nakita niya ang mga susunod na mangyayari sa kanya kaya kaagad siyang nakaiwas at nakapagtago. Tinawagan niya si Dazai para magpatulong na madakip ang umatake sa kanya. Habang nasa eskinita ay inatake siya dito at ilang sandali lang ay dumating din ang isa pang kasamahan nito. Nang papalapit na ang mga ito kay Oda ay dumating sila Dazai at pinaulanan ang mga ito ng bala. Dito ay sinabi ni Dazai kay Oda na posibleng mga miyembro umano ang mga ito ng organisasyon na tinatawag na Mimic na kasalukuyan niya ding iniimbestigahan. Nabanggit naman ni Oda na baka ang safe box na nakuha niya sa tinitirahan ni Ango ang pakay ng mga ito. Binuksan ito ni Dazai at nagulat sila nang makita ang isang baril na kapareho sa ginagamit ng Mimic. Nagtaka si Oda bakit may tinatago si Ango na ganitong baril ngunit ayon kay Dazai ay posibleng nakuha ito ni Ango habang nasa operasyon o baka ang Mimic mismo ang naglagay nito sa silid ni Ango. Matapos kumain ni Oda sa isang kainan ay binisita niya ang mga bata na kanyang sinusuportahan na nakatira lang sa taas nito. Matapos niyang makipagkulitan saglit sa mga bata ay bumaba siya ulit at naabutan niya dito si Dazai. Dito ay sinabi ni Dazai na isang organisasyon mula sa ibang bansa ang Mimic at pinaghahanap ng gifted agency ng England na Order of the Clock Tower. Alam na din umano ito ni Ogay at naatasan siya na pangunahan ang anti-Mimic strategy kaya inumpisahan niya din kaagad ito. Napag-alaman din nila na si Ango ang nagbigay ng passcode sa isang storage unit ng Port Mafia na sinalakay ng Mimic. Biglang may tumawag kay Dazai para ipaalam na patungo na umano ang Mimic sa lugar na kung saan may nakahanda siyang patibong. Pagkadating ng Mimic sa isang kasino ay may binuksan sila dito ngunit hindi nila alam na isa lang itong patibong na inihanda ni Dazai. Pagkadating ni Dazai ay wala na ni isa ang buhay sa mga ito kaya humihingi si Dazai ng paliwanag sa mga tauhan niya. Dito na pumasok si Akutagawa at sinabi na siya umano ang may kagagawan nito dahil sa biglaang pagkagising ng isa sa mga ito. Habang nagpapaliwanag si Akutagawa ay bigla naman siyang sinuntok ni Dazai. Ayon kay Dazai na sa ginawa ni Akutagawa ay nawala ang pagkakataon nilang makakuha ng mga impormasyon na makakatulong sa kanila. Dagdag pa niya na kung uulitin pa ito ni Akutagawa ay 2 suntok at 5 bala na ang matatanggap ni Akutagawa. Tinawagan ni Dazai si Oda para papuntahin sa isang lugar na posibleng kinaroroonan ni Ango. Pagkapasok niya sa loob ay nakita niya si Ango na nakagapos kaya pinakawalan niya ito kaagad. Habang pababa na sila ay nakita ni Oda ang pagsabog kaya nag-iba sila ng dinaanan. Nakalabas sila ng ligtas at dito na din sinabi ni Ango na tanging si Ogay lang umano ang may alam ng pagiging espiya niya sa Mimic. Ilang sandali lang ay may bola silang nakita sa likod ni Oda at nang hawakan ito ni Oda ay nakita niya ang pagkalason niya matapos hawakan ang bola na ito. Hindi na ito naiwasan pa ni Oda kaya kaagad siyang nanghina at may mga dumating din na mga sundalo dito. Nilapitan ni Ango si Oda at sinabi na lahat umanong impormasyon ng Mimic na sinabi niya ay totoo. Matapos magpasalamat ni Ango kay Oda ay umalis ito kasama ang mga sundalo. Nang magising si Oda ay nasa isang hospital na siya at nandito din si Dazai. Sinabi ni Oda ang tungkol sa mga nangyari nang iligtas niya si Ango kaya napaisip si Dazai na baka special black ops ito ngunit alam niyang walang kinalaman ang mga ito sa Mimic. Sinabi din ni Dazai na nagpa siya ang mga top executives na atikihin ang Mimic at kasalukuyan na din itong ginagawa nila Akutagawa. Nagtaka si Dazai nang maghanda si Oda at ayon kay Oda nasasama din siya sa operasyon na ito. Habang nakikipaglaban sila Akutagawa sa mga miyembro ng Mimic ay dito na din nagpakita ang leader ng Mimic na si Jid. Naglaban silang dalawa ngunit hindi matamaan ni Akutagawa si Jid hanggang sa mabaril siya nito sa hita. Papatayin na sana ni Jid si Akutagawa nang dumating dito si Oda at natamaan nito ang 2 baril ni Jid na ikinagulat na lang ni Jid. Binuhat ni Oda si Akutagawa para tumakas sila at nakita ni Oda ang pag-atake sa kanya ni Akutagawa dahilan para mabitawan niya ito.
Dahil naiinggit si Akutagawa sa pagkakaibigan nila Dazai at Oda at sa pagkilala ni Dazai sa kakayahan ni Oda ay inatake niya uli si Oda ngunit pinatulog lang siya sa isang suntok ni Oda. Dumating dito si Jid at gustong makipaglaban kay Oda dahil nakita niya na umano kay Oda ang kanyang hinahanap. Nang makita ni Oda ang mga mangyayari ay nagulat siya dahil natatamaan pa rin siya kahit umiiwas na siya. Dito na sinabi ni Jid na pareho sila ng kapangyarihan ni Oda na kayang makita ang hinaharap. Dagdag pa niya na si Oda lang ang may kakayahan na mapatay siya at tapusan ang labanan sa pagitan ng Port Mafia at Mimic. Ngunit nilinaw ni Oda na hindi siya makikipaglaban kay Jid at nandito lang siya para tulungan ang kasamahan niya. Sinabi ni Jid ang gusto nilang mangyari at ito ay makahanap umano ng lugar na karapat-dapat para sa kanilang kamatayan at si Oda lang umano ang makakapagbigay nito sa kanila. Biglang binaril ni Jid si Akutagawa kaya kagad itong hinarangan ni Oda. Dahil may suot na bulletproof vest si Oda ay hindi siya natabla ng bala. Nilapitan ni Jid si Oda ngunit hindi niya magawang mapatay si Oda dahil ito lang ang alam niyang makakatulong sa minimithi nila kaya umalis na lang siya. Nagkita-kita ulit sila Dazai, Oda at Ango at dito na sinabi ni Ango na miyembro siya ng Gifted Special Operations Division. Nagpaalam na sa kanila si Ango at ito na din ang huli nilang naging inuman sa bar na ito. Bibisitahin sana ni Oda ang kainan at mga bata nang pagkapasok niya sa kainan ay nagkalat na dito at nakita niya ang may-ari dito na duguan na. Kaagad siyang umakyat para puntahan ang mga bata ngunit wala na ang mga bata dito. Pagkadungaw niya sa bintana ay nakita niya sa isang van ang mga bata na umiiyak. Kaagad niya itong pinuntahan ngunit bago siya makalapit sa van ay bigla itong sumabog. Dito na nagdesisyon si Oda na labanan na ang Mimic. Nakipagpulong naman ang hepe ng Gifted Special Operations Division na si Tan-Ide kay Ogay tungkol sa request nito sa Port Mafia para pabagsakin ang Mimic. Ngunit ayon kay Ogay nasusunod lang siya dito kung maibibigay din ni Tan-Ida ang kanyang gusto na kaagad namang inilabas ni Tan-Ida. Bago makaalis si Oda ay sinubukan muna ni Dazai na pigilan siya ngunit hindi pa rin siya nagpapigil. Habang nasa daan ay nagkabanggaan sila ni Rampo at dito ay sinabi ni Rampo sa kanya na huwag umano siyang tumuloy sa pupuntahan niya dahil ikakamete niya ito ngunit tanggap na ito ni Oda. Pagkadating ni Oda sa hideout ng Mimic ay kaagad niyang napatay ang mga bantay sa labas. Gamit ang kanyang kapangyarihan ay madali niya lang din naubos ang iba pang bantay sa loob. Kinausap naman ni Dazai si Ogay para hilingin na bumuo ng squad para ipadala sa hideout ng Mimic at iligtas si Oda. Nang ipakita ni Ogay ang itim na sobra na ibinigay ni Tan-Ida ay nakuha kaagad ni Dazai ang ibig sabihin nito. Ang laman pala ng sobra na ito ay ang gifted business permit at plinano lahat ni Ogay simula sa pagtulong sa Mimic na makapasok ng bansa para umaksyon ang Gifted Special Division na makipagtulungan sa Port Mafia at siya din ang dahilan bakit nalaman ng Mimic ang tungkol sa mga bata na sinusuportahan ni Oda. Ito ay para mapilitan si Oda na kalabanin si Jid dahil si Oda lang ang natatanging gifted na kayang tumapat sa kapangyarihan ni Jid. Paalis na si Dazai nang susubukan sana ni Ogay na pigilan siya ngunit ayon kay Dazai ay kailangan niya umanong puntahan si Oda dahil kaibigan niya ito. Nang makarating si Oda sa silid na kinaroroonan ni Jid ay kaagad din silang naglaban. Gamit ang kani-kanilang kapangyarihan ay napilitan silang maglaban ng malapitan. Dumating din dito ang ibang miyembro ng Mimic at Port Mafia ngunit parehas lang silang naubos. Nagpatuloy ang kanilang laban hanggang sa puntong parehas nilang natamaan ang isa't isa. Namatay kaagad si Jid at pagkahandusay ni Oda ay dumating na dito si Dazai. Bago bawian ng buhay si Oda ay sinabihan niya si Dazai na tahakin ang buhay kung saan makakatulong siya sa mga tao lalo na sa mga mahihina. Isang araw ay kinausap ni Dazai si Tan-Ida para tanungin kung may alam ito na pwede niyang pasukan na trabaho na pwede siyang makatulong sa mga tao. Naisip ni Tan-Ida ang Armed Detective Agency at ito ang inirekomenda niya kay Dazai. At dito na nag-umpisa ang pagiging miyembro ni Dazai ng Armed Detective Agency. Mabalik tayo sa kasalukuyan at dito ay naatasan si Kyo-Oka na dalhin ng isang sobra sa isang judge bilang una niyang trabaho sa ahensya. Sinamahan siya ni Atsushi at matapos nilang maihatid ang sobra ay nagpahinga muna sila sa isang plaza. Biglang may tumawag sa daladalang cellphone ni Kyo-Oka at nang masagot ito ay may nagsalitang babae at inutusan ng Demon Snow na atikihin si Atsushi. Ito pala ay si Kuyo na isa din sa executive ng Port Mafia. Nang paalis na sila ni Kyo-Oka ay bumangon si Atsushi at inatake si Kuyo ngunit naunahan siya ng Golden Demon ni Kuyo. Muling umatake ang Golden Demon kaya hindi na makagalaw si Atsushi. Pumayag si Kyo-Oka na sumama na kay Kuyo ngunit biglang inatake ni Kyo-Oka si Kuyo. Nagawang maaga ni Kyo-Oka ang cellphone ni Kuyo at gamit ito ay inutusan ni Kyo-Oka ang Demon Snow para labanan ang Golden Demon. Habang naglalaban ang dalawang demon ay naglalaban din sila Kyo-Oka at Kuyo.
Nang mabanggit ni Kuyo ang nakaraan ni Kyooka at ang pagpatay nito sa kanyang mga magulang ay nalaglag niya ang cellphone ni Kuyo dahilan para mawala na din ang Demon Snow. Dumating din dito ang iba pang miyembro ng Port Mafia. Bigla namang may lumipad papunta sa kanila na sasakyan at ito pala ay sila Kenji at Kunikida. Ilang sandali lang ay dumating naman ang dalawang miyembro ng The Guild na sila John at Lovecraft. Biglang may nahulog papunta sa kanila at pagkatingin nila sa taas ay nandito din ang apat pang miyembro ng The Guild na sila Nathaniel, Margaret, Herman at Mark. Kaagad na pinaputukan ni Kuyo ang mga ito ngunit pare-parehas silang hindi nakaporma sa mga ito. Nang magising si Atsushi ay nasa ahensya na siya at uumpisahan na ni Yoshino ang pagpapagaling sa kanya. Mabilis silang tatlong napagaling at dumating dito si Yakichi para kumustahin sila at kaagad ding umalis. Ipinaalam ni Chuya kay Ogay ang pagdala ng ahensya kay Kuyo at nagbigay ng utos si Ogay na ipapatay si Yakichi. Nang magising si Kuyo ay nasa tabi niya sila Dazai at Atsushi. Natanong nito ang sitwasyon ni Kyooka ngunit ayon kay Atsushi ay nawawala umano ito. Pinalabas muna ni Dazai si Atsushi para tanungin mag-isa si Kuyo sa binabalak na gawin ng Port Mafia. Ayaw naman itong sabihin ni Kuyo ngunit may naisip na paraan si Dazai. Habang kausap ni Yakichi si Kunikida tungkol sa pansamantala nilang lilipatan ay tinambangan si Yakichi ng mga miyembro ng Port Mafia. Ngunit mabilis lang itong napatulog lahat ni Yakichi. Pagkadating ni Yakichi sa simbahan na pansamantala nilang opisina ay dito na niya pinaumpisahan kay Dazai ang pagpapaliwanag sa sitwasyon at ang estratehiya na gagawin nila para labanan ng Port Mafia at ang The Guild. Ayon kay Dazai na magkakaroon sila ng defensive at offensive team. Ipinaalam kaagad ni Chuya kay Ogay ang palpak na assassination kay Yakichi ngunit may radioactive trackang element pala silang nilagay sa mga damit ng mga assassins dahilan para matrack nila ang kinaroroonan ni Yakichi at baka ito din umano ang hideout ng ahensya. Habang nasa barko ng The Guild sila Nathaniel at Margaret ay nakatanggap sila ng sulat mula kay Ogay. Nakasaad sa sulat ang pagbomba sa kanilang barko at ang panganib sa buhay nila Nathaniel at Margaret. Nahuli ng kanilang mga tauhan si Koji at ilang sandali lang ay may dumating na helicopter na may dalang maraming lemon bomb at ibinagsak ito sa barko. Nagawang makaalis nila Nathaniel at Margaret sa barko ngunit bigla naman silang inatake ni Akutagawa. Napurohan nito si Margaret at naglaban naman sila Nathaniel at Akutagawa. Gamit ang kapangyarihan ni Nathaniel na The Scarlet Letter ay natatapatan nito ang Rashomon ni Akutagawa. Pagkabangon naman ni Margaret ay ginamit nito kaagad kay Akutagawa ang kapangyarihan niyang Gone with the Wind ngunit kaagad din siyang natalo ni Akutagawa. Nang aatake na si Akutagawa kay Nathaniel ay biglang sumampong ang hindi pa magaling na natamong mga pinsala ni Akutagawa. Nagkaroon ng pagkakataon si Nathaniel na atikihin si Akutagawa ngunit nagagawa pa rin ni Akutagawa na tapatan ang mga atake ni Nathaniel. Pagka-atake muli ni Nathaniel ay ginamit na ni Akutagawa ang Jaws of Endless Gate at hinarangan ito ni Margaret para maisalba si Nathaniel. Habang sa kampo naman ng ahensya ay nalaman nila ang pagbisita ni Chuya. Pinaharap ni Yakichi sila Yosano at Kenji kay Chuya at dito na ipinakita ni Chuya ang litrato ng dalawang miyembro ng The Guild. Ayon kay Chuya napapunta na ang dalawang ito sa lokasyon na nakalagay sa likod ng litrato. Pagkakataon na umano ito ng ahensya para tambangan ang mga ito. Dito lang nalaman nila Yakichi na ang ginawang pain pala nila Chuya at Ogay ay ang mga staff ng ahensya kaya siguradong pupuntahan ito ng The Guild. Ayon kay Chuya ay may oras pa sila Yakichi na paalisan sa lugar ang kanilang mga staff na kaagad ding iniutos ni Yakichi kina Haruno at Naomi. Kaagad silang umalis ng bahay at ilang sandali lang ay dumating na dito sila John at Lovecraft. Gamit ang kapangyarihan ni John ay nalaman niya ang kinaroroonan nila Naomi. Ginamit niya ang mga ugat para mapigilan ang sasakyan nila Naomi. Nang makakita si Lovecraft ng Snow ay dito na nagpakita si Kunikida na kaagad binaril sila Lovecraft at John. Tinulungan ni Junichiro sila Naomi na makaalis sa sasakyan at pinatakbo sila papunta sa train. Habang tinututukan ng baril ni Kunikida si John ay bumangon naman si Lovecraft at pinagbabaril ulit ito ni Kunikida ngunit hindi ito tinatablan. Ginamit ni Lovecraft ang kanyang kapangyarihan at mabilis niyang nadakip sila Kunikida at Junichiro. Nagawa naman ni John na madakip sila Haruno at Naomi. Nakita nila John ang isang truck na papalapit sa kanila at hindi nila alam na ginagamit na pala ni Junichiro ang kapangyarihan nito para makagawa ng ilusyon dahilan para hindi makita ng driver ng truck sila John at Lovecraft. Nabangga ng truck sila John at Lovecraft kaya nakatakas sila Kunikida at Junichiro at matagumpay din na nakasakay ng train sila Haruno at Naomi. Nang makapasok sila Naomi sa train ay nakasalubong nila ang isang bata na may daladalang nakakatakot na manika. Habang hinihintay nila Dazai at Atsushi sila Naomi ay nagpaalam muna si Dazai para mag-CR.
Alam na pala ni Dazai na minamatyagan sila ni na Ichiyo at Jin kaya hinarap niya ang mga ito. Sinabi ni Ichiyo kay Dazai ang pinapasabi ni Ogay kung gusto pa ba umano ni Dazai na bumalik ng Port Mafia. Natawa lang dito si Dazai at ayon kay Ichiyo ay misyon din nila na protektahan si Dazai. Ito ay dahil pinakawalan pala ng Port Mafia ang isa nilang miyembro na si Q na ikinagulat naman ni Dazai. Pagkadating ng train ay nagkita kaagad sila Atsushi at sila Naomi. Ipinakilala nila Naomi kay Atsushi ang nakilala umano nila sa loob ng train. Pagkalabas ng bata ay nabangga niya si Atsushi at ipinakita niya ang mga sugat na nagdurugo sa kanyang braso. Ito pala ang miyembro ng Port Mafia na kasalukuyang pinag-uusapan nila Dazai at Ichiyo. Sinakal ni Haruno si Atsushi kaya napilitan si Atsushi na patulugin si Haruno. Ayon kay Dazai na may kapangyarihan si Q na makontrol ang pag-iisip ng taong nakasakit dito. Dahil nagawang masaktan ni Atsushi si Q nang magbanggaan sila ay hindi alam ni Atsushi na siya pala ang nakontrol ni Q at hindi sila Haruno at Naomi. Napagtanto ito ni Atsushi matapos siyang sigawan ni Dazai. Kaagad na tinanggal ni Dazai ang kapangyarihan sa manika kaya nakabalik sa katinoan si Atsushi. Pagkaalis ng train ay sumabay din dito si Q para umalis. Habang nagsisisi si Atsushi sa kanyang nagawa ay nilapitan siya ni Dazai at sinampal. Sinabi ni Dazai na tatapatan nila ang ginagawa ng kanilang mga kalaban. Habang nasa ahensya si Atsushi at kausap si Kuyo ay kinausap naman ni Dazai si Ango. Naisip kaagad ni Kuyo na isang malakas na kakampi ang Gifted Special Operations Division sakaling maging kakampi ito ng ahensya. Pinag-usapan nila Dazai at Ango ang tungkol sa The Guild. Pagkahinto nila ay napansin ni Dazai na papalapit na sa kanila ang isang sasakyan at binunggo sila nito. Habang hinihintay ni Atsushi si Dazai ay biglang dumating dito si Francis. Naglaban silang dalawa ngunit nabugbog lang si Atsushi. Nang dadalhin na ni Francis si Atsushi ay dito na nagpakita si Kyooka. Inatake ni Kyooka si Francis dahilan para magkaroon si Kyooka ng pagkakataon para itakas si Atsushi. Nang makarating sila sa daungan ay naabutan sila dito ni Francis kasama si Herman. Binaril ni Mark si Atsushi na kaagad na wala ng malay at gayon din ang kamay ni Kyooka para hindi na ito makaatake. Inilabas ni Herman ang Moby Dick at sumakay sila dito kasama si Atsushi. Pagkaalis ng Moby Dick ay dumating naman ang mga pulis para hulihin si Kyooka. Nakita ni Q si Lovecraft at balak niya sanang gamitan din ito ng kanyang kapangyarihan ngunit nagulat na lang siya na hindi ito tumalab kay Lovecraft. Nagising na si Nathaniel makalipas ang ilang araw ngunit si Margaret ay comatose pa din. Nagpa siya si Francis na isagawa na ang emergency plan na ginawa ni Luisa. Ang emergency plan na ito ay maglalagay sa pagkawazek ng buong Yokohama. Dinala naman ni Lovecraft si Q sa hideout nila ni John at gamit ang kapangyarihan ni John ay kaya niyang maipaza sa mga tao ang curse mula sa kapangyarihan ni Q. Sa galit ni Q ay nagamit niya ang kanyang kapangyarihan at nalaman kaagad ito ni Francis habang kausap si Atsushi. Sinira ni Francis ang manika na hawak-hawak niya kaya umepekto na ito sa mga tao sa syudad. Habang sinisilip ni Atsushi ang nangyayari sa syudad ay binisita siya ni Lucy na daladala ang manika. Nagkaroon sila ng pag-uusap tungkol sa kanika nilang mga nakaraan. Dahil sa mga sinabi ni Atsushi ay ginamit ni Lucy ang kanyang kapangyarihan para mapunta sila sa silid ni Lucy. Ayon kay Atsushi na magagawa pa nilang may salba ang syudad basta mahawakan lang ni Dazai ang manika. Nagpa siya si Lucy na tulungan si Atsushi at binigyan niya ito ng parachute at ibinigay niya din ang manika. Pinalabas niya si Atsushi sa pinto na konektado sa gilid ng Moby Dick. Nalaman naman ito kaagad nila Francis kaya pinahanda niya ang anti-air cannons. Habang pababa si Atsushi ay nakita niya sa baba ang Port Mafia na sinusubukang kontrolin ang sitwasyon ng syudad. Naatasan si Mark para pigilan si Atsushi at nasira niya ang parachute ni Atsushi. Akala nila Mark ay hindi na makakaligtas pa si Atsushi mula sa taas na pagkakahulog ngunit nagamit ni Atsushi ang kapangyarihan niya kaya matagumpay siyang nakalanding. Kaagad na pinaulanan ni Mark si Atsushi hanggang sa matamaan nito ang oil truck sa harap ni Atsushi. Nang mawawalan na ng malay si Atsushi ay dito na dumating si Dazai at kaagad na tinanggal ang kapangyarihan ni Q sa manika. Inactivate din niya ang sensor jammer na inihanda niya para hindi na sila matrack pa ni Mark. Katapos ay dinala muna ni Dazai si Atsushi sa subway para makapagtago. Dito ay sinabi ni Atsushi kay Dazai ang nakita niyang ginagawang pagprotekta ng Port Mafia sa syudad. Kaya nagbigay siya ng suhestyon kay Dazai na makipag-alyansa sila sa Port Mafia para talunin ang The Guild. Kinausap din ni Atsushi si Yakichi tungkol dito kaya naatasan ni Yakichi si Dazai para imbitahan sa isang pagpupulong si Ogay. Pinakawalan ni Dazai si Kuyo at ito ang inutusan niya para magdala ng imbitasyon kay Ogay.
Nang magkita sila Yakichi at Ogay ay diretsahan kaagad sinabi ni Yakichi ang sadya niyang pakikipag-alyansa para talunin ang The Guild. Ayon sa kanya ay hindi siya sang-ayon sa planong ito ngunit isa umanong miyembro ng ahensya na paulit-ulit ng inatake ng Port Mafia ang nakiusap sa kanya kaya pinakinggan niya ito. Hindi kaagad sumang-ayon dito si Ogay kaya hinamon siya ni Yakichi at nagkaroon sila ng madaliang laban. Nalaman na lang nila Ogay na ginamitan na pala sila ng kapangyarihan ni Junichiro. Bago umalis sila Ogay ay sinabi ni Yakichi na plano ng ahensya na i-recover si Q mula sa The Guild. Kinagabihan ay pinuntahan ni Dazai ang kinaroroonan ni Q ngunit inaabangan na pala siya dito nila John at Lovecraft. Habang nakikipag-usap si Dazai kay John ay biglang dumating dito si Chuya at inatake ang mga kasama nila John. Inutusan pala ni Ogay si Chuya na makipagtulungan kay Dazai para mailigtas si Q. Mabilis na ubos ni Chuya ang mga kasama nila John at nang aatake na si John kay Chuya ay pinigilan lang ito ni Dazai kaya nagawang masipa ni Chuya si John. Habang palabas na sila ng bahay matapos makuha si Q ay inatake naman si Chuya ni Lovecraft. Inilabas ni Lovecraft ang lahat na kapangyarihan niya dahilan para mag-transform ito bilang dambuhalang halimaw. Naisip ni Dazai na gamitin ang ginawa nila dati na naging dahilan kaya tinawag silang The Devastating Rivals. Ito ay ilabas ni Chuya ang totoo niyang kapangyarihan na hindi niya kontrolado at kung matalo na ang kalaban ay gagamitin na ni Dazai ang kapangyarihan niya para pahintuin si Chuya. Wala nang magawa si Chuya kundi sundin ang plano ni Dazai. Habang nilalabanan ni Chuya si Lovecraft ay nilapitan ni Dazai si John. Nalaman ni Dazai mula kay John na matatalo lang si Lovecraft kung sa loob nila ito aatakihin. Dito na pinasabog ni Dazai ang bomba na tinanim niya sa katawan ni Lovecraft at sinundan kaagad ito ng malakas na atake ni Chuya. Nang matalo si Lovecraft ay nagpatuloy pa din sa pagwawala si Chuya kaya pinatigil na ito ni Dazai. Nakakuha ng impormasyon si Rampo tungkol sa Moby Dick kaya nagplano sila ni Dazai kung paano nila ito mapapasok nang hindi mahahalata. Naisip ni Dazai si Atsushi at sinang-ayunan naman ito ni Rampo gamit din ang Light Snow ni Junichiro. Ipinaliwanag ni Dazai kay Atsushi ang plano at mga gagawin niya sa loob ng Moby Dick. Binisita ni Dazai si Ango sa hospital para tanungin ang tungkol kay Kyo-oka at sa pagkakadakip nito ng mga pulis. Gusto sana ni Dazai na mabawi muna nila si Kyo-oka bago sila makipaglaban ulit sa The Guild. Ayon naman kay Ango na posibleng pakawalan si Kyo-oka sakaling mapatunayan na opisyal na miyembro ng ahensya si Kyo-oka. Habang papunta na sila Atsushi at Junichiro sa helicopter na gagamitin nila sa misyon ay dito lang din nalaman ni Atsushi mula kay Junichiro na hindi pa pala opisyal na miyembro ng ahensya si Kyo-oka. Ayon kay Junichiro ay kailangan pa umanong pumasa ni Kyo-oka sa entrance exam na katulad sa ginawa kay Atsushi. Pagkadating nila sa isang library ay may sekretong pinto dito papunta sa kinaroroonan ng helicopter na gagamitin nila na tinatawag na Nightbird. Nang malapit na sila sa Moby Dick ay ginamit na ni Junichiro ang Light Snow. Ayon kay Junichiro na gagamitin nilang pagkakataon ang 130 segundo na nakadisable ang mga sensor ng Moby Dick habang ipinapasok ang helicopter ng The Guild. Pagkabukas ng helicopter ay nakita nila ang mga wala ng buhay na mga sakay nito at kagagawan pala ito ni Akutagawa. Matagumpay na nakapasok si Atsushi sa loob ng Moby Dick at habang kausap si Dazai ay nagtataka siya na walang mga bantay dito. Nakarating siya sa silid kung saan naghihintay si Herman. Ayon kay Herman na nakaalis na umano ng Moby Dick halos lahat ng miyembro ng The Guild. Dagdag pa niya na sunod na atake ng The Guild ay magiging abo na ang lahat na kalaban ng The Guild kasama ng Moby Dick. Dito lang nalaman ni Atsushi na babagsak na pala ang Moby Dick at wala ng isang oras ang nalalabi. Narinig ni Dazai ang lahat na pag-uusap nila Atsushi ngunit ayon kay Dazai ay tuloy pa din ang plano at si Atsushi ang pipigil sa pagbagsak ng Moby Dick. Napagtanto kagad ni Atsushi na alam na ni Dazai na ito ang mga mangyayari. Tinanong ni Atsushi kay Herman ang kinaroroonan ng control terminal at kaagad siyang umalis. Habang patungo si Atsushi sa silid na itinuro ni Herman ay nakasalubong naman niya si Akutagawa. Dahil mainit ang dugo sa isa't isa ay kaagad silang naglaban. May naisip na paraan si Dazai para makalampas si Atsushi kay Akutagawa. Sinabi ni Atsushi kay Akutagawa na gusto siya umanong makausap ni Dazai at madali nilang napaniwala si Akutagawa. Habang kausap ni Francis ang asawa niyang si Zelda ay dumating dito si Atsushi. Hawak ni Francis ang control terminal ng Moby Dick at inilagay niya ito sa upuan. Nang kukunin na ito ni Atsushi ay napigilan siya ni Francis. Dito na sinabi ni Francis ang kanyang kapangyarihan at ito ay mas lumalakas siya umano kung mas madaming pera ang ginagamit niya. Matapos gamitin ng $100,000 ay lalo pa siyang lumakas kaya hindi na nakaiwas pa si Atsushi sa atake niya. Dumating dito si Akutagawa at pinagsisipa si Atsushi dahil sa inis nito matapos siyang mauto.
Naglaban din sila ni Francis dahil ayaw ni Francis na hindi siya pinapansin. Nang ginamit ni Akutagawa ang Black Torrent ay gumastos naman si Francis ng $500,000 kaya nabugbog lang si Akutagawa. Napansin ni Francis na nawala bigla si Atsushi at bigla siyang inatake nito galing sa taas ngunit hindi pa rin siya umubra sa sobrang lakas na ni Francis. Binutas ni Akutagawa ang pinipwestuhan nila ni Atsushi para maka-atras muna sila. Dinala sila ng elevator na nasakyan nila sa isang palapag ng Moby Dick ngunit nandito na din si Francis na naghihintay sa kanila. Ginamit na dito ni Akutagawa ang demonic armor ng Rashomon at nilabanan uli si Francis. Ginamit naman ni Atsushi ang mas malakas na kapangyarihan ng tigre at inatake din si Francis. Dahil nagtatalo pa din sila ay nasabi ni Francis na magkapareho silang dalawa na ikinagalit naman nila pareho kaya nasuntok nila ng sabay si Francis at sa sobrang lakas nito ay tumilapon na lang si Francis. Parehas na nanghina ang dalawa matapos ang ginawa nilang atake. Nang makabangon si Francis ay dito niya na sinabi na kukunin niya ang dabok at bubuhayin muli ang kanyang anak. Nabanggit din niya ang kasalukuyang kalagayan ng kanyang asawa na hindi pa din natatanggap ang pagkamatay ng kanilang anak dahilan para isipin pa din nito na nag-aaral lang sa ibang bansa ang kanilang anak. At ang pantasya nito ng kanyang asawa ay gagawin niyang totoo para mabuo muli ang kanilang pamilya. Ginamit ni Francis ang lahat na pera niya para magkaroon ng napakalakas na kapangyarihan. Nang makita ni Atsushi ang mga miyembro ng ahensya ay nagkaroon siya ng lakas para harapin si Francis. Sinabi niya din kay Akutagawa na sa tingin niya ay matagal nang kinikilala ni Dazai ang kakayahan ni Akutagawa. Muli nilang inilabas ang matindi nilang kapangyarihan at sabay na sinugod si Francis. Ngunit sa sobrang lakas na ni Francis ay binubugbog lang sila nito. Kinakausap naman ni Dazai si Kyo-oka na nakasakay sa isang helicopter ng Gifted Special Operations Division. Sinusubukan ni Dazai ang magagawa ni Kyo-oka sa sitwasyon ni Atsushi at ng Yokohama. Pagka-atake ni Atsushi ay binalutan ni Akutagawa ang kanyang kamay ng Rashomon. Binuhos ni Atsushi ang buong lakas niya sa ataking ito at tinapatan din ito ni Francis. Nang maubusan na ng pera ang account ni Francis ay naubos din ang kanyang lakas. Nakita ni Atsushi ang pagkahulog ni Francis at hahabulin niya sana ito para kunin ang control terminal ngunit kinuha na pala ito ni Akutagawa kay Francis nung huling atake nila. Kagad na pinahinto ni Atsushi ang pagbagsak ng Moby Dick. Ngunit may isang di kilalang tao naman ang nakialam sa Moby Dick dahilan para magpatuloy ang pagbagsak nito. Kahit anong pindot nila sa control terminal ay hindi na nila ito mapakyat muli. Naririnig naman ni Kyo-oka ang boses ni Atsushi na nababahala sa pagbagsak ng Moby Dick. Sinusubukan nila Atsushi na kontrolin ang Moby Dick at dumating dito si Herman para sabihan sila na wala na umano silang magagawa dahil may ibang tao na ang nagkokontrol sa Moby Dick. Dito na kinausap ni Kyo-oka sila Atsushi at sinabi ang plano niyang gamitin ang sinasakyan niya para ibangga sa Moby Dick at mapabagsak ito bago pa makarating ng syudad. Gusto ni Atsushi na umalis din kaagad si Kyo-oka sa sinasakyan nito bago ito ibangga sa Moby Dick ngunit nakagapos pala ang isang paa ni Kyo-oka. Nang mabangga na ni Kyo-oka ang sinasakyan niya sa Moby Dick ay nakaalis na din sila Atsushi dito. Dahil dito ay sa dagat bumagsak ang Moby Dick at nailigtas nila ang syudad. Dumating sila Dazai at Yakichi sa pinaglandingan nila Atsushi. Dito ay sinabi ni Yakichi ang tungkol sa kapangyarihan niyang all men are created equal. Naayon sa kanya ay gagana lang sa mga opisyal na miyembro ng ahensya at ito din ang dahilan kung bakit nakokontrol na ni Atsushi ang kanyang kapangyarihan. Dito lang nalaman ni Atsushi na bahagi pala ng pagsusulit ang ginawa ni Kyo-oka at matagumpay siyang pumasa dito para opisyal ng maging miyembro ng ahensya. Dahil dito ay nakontrol ni Kyo-oka ang Demon Snow dahilan para makawala siya at makaligtas. Nilapitan naman ni Dazai si Akutagawa at sinabihan ito na lumakas na umano siya ngunit bigla itong nawalan ng malay. Habang pinagdiriwang ng ahensya ang pagiging opisyal na miyembro ni Kyo-oka ay nasa isang museum naman si Dazai kausap si Hiratsu. Napag-usapan nila ang mga ginawang plano ni Dazai kung paano tinulungan ni Hiratsu si Dazai na mapapunta si Akutagawa sa Moby Dick. Sinabi din ni Dazai ang rason bakit pinagsama niya sa isang misyon sila Atsushi at Akutagawa. Nararamdaman na din ni Dazai ang magaganap na sakuna dahil kasalukuyan na umanong kumikilos ang taong ito. Nakikipagtulungan naman si Nathaniel sa taong may salarin sa pagkontrol sa Moby Dick sa mga huling sandali na si Froyor. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento at kung nagustuhan mo man ito at gusto mo pa ng part 3 ay paki-like at comment na lang. Maraming salamat sa panunood at shoutout na din kina